pa rin kayo ngayon. Amen. Sino yung simula nung first week ng August ay nandito hanggang ngayon? Amen. Ibig sabihin, marami na kayong tinanggap sa Panginoon. Amen. Bakit? Ang topic natin is Holy Spirit and Anointing. And alam ko, yung bawat isa sa inyo ay punong-puno na ng banal na Espiritu. Tama po ba? Amen. Tama ba? Amen. So, ang tanong ko po ngayon, kamusta naman kayo ngayon? Kamusta po kayo? Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Amen? Amen? Alam niyo po, sa mga nagdaang preaching natin, ng mga nakaraang linggo, alam ko, bawat isa maraming tinanggap. Amen? Bawat isa ay na-feel ng banal na Espiritu. Amen? At alam ko, bawat isa sa atin ngayon, ay talagang marami tayong pasasalamat, diba? Nakakatawa yung mga pasasalamat kasi sobra yung pagpapala ng Panginoon. Kaya lang, minsan, hindi natin kasi parang hindi natin nabibigyang pansin yung pagkapuno natin ng banal na Espiritu. Parang kahit na punong-puno tayo, wala tayong magawa, diba? Parang hindi natin alam ano ba yung resulta nitong mga bagay na ito, ano ba yung pwedeng mangyari. Ano po? Kaya ngayon po, ang pag-uusapan natin is the result of being filled with the Holy Spirit. Ano ba ang resulta ng pagiging filled ng banal na Espiritu? Amen. Let's open our Bible to Acts chapter 4, verse 1 to 21. Amen. Basahin po natin. Sabi dito, the priests and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to Peter and John while they were speaking to the people. They were greatly disturbed because the apostles were teaching the people, proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. They seized their Peter and John, and because it was evening, they put them in jail until the next day. But many who heard the message believed, so the number of men who believed grew to about 5,000. The next day the rulers, the elders, and the teachers of the law met in Jerusalem. Annas, the high priest, was there, and so were Caiaphas, John, Alexander, and others of the high priest's family. They had Peter and John brought before them and began to question them. By what power or what name did you do this? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of the people, if we are being called to account today for an act of kindness shown to a man who was lame and are being asked how he was healed, then know this, you and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Verse 13 to 14, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished, and they took note that these men had been with Jesus. But since they could see the man who had been healed standing there with them, there was nothing they could say. So they ordered them to withdraw from the Sanhedrin, and then conferred together. What are we going to do with this man? They asked. Everyone living in Jerusalem knows they have performed a notable sign, and we cannot deny it. But to stop this thing from spreading any further among the people, we must warn them to speak no longer to anyone in this name. Then they called them again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. But Peter and John replied, which is right in God's eyes, to listen to you or to him? You be the judges. As for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard. After further threats, they let them go.
they could not decide how to punish them because all the people were praising God for what had happened. For the man who was miraculously healed was over 40 years old. Let us pray. Lord, we praise you and we honor you. Thank you, Lord, for your Holy Spirit, Panginoon. We ask for the anointing, Panginoon, to flow in this place. And we pray, Lord, that lahat ng salita mo na aming maririnig ngayon ay magamit namin, Panginoon. Mai-apply namin sa aming mga buhay at matanggap namin, Panginoon, yung part namin. Salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon. We praise you and we honor you in Jesus' name. Amen. Excuse me po. Amen. Praise the Lord. So, ito pong Acts chapter 4. Basahin ko lang po. Bigyan ko lang kayo ng quick background. Ito sina Peter and John. Sila ay pinahuli ng mga rulers ng Israel. Mga teacher of the law. Kasi sila ay nagtuturo. Nagtuturo sila about kay Jesus. Okay? Dahil sa pagtuturo nila, maraming mga tao ang nakakilala sa Panginoon. And sila ay umabot ng 5,000 yung naniwala dito sa Acts chapter 4. So, ang background po nito, in Acts chapter 1, sabi ni Jesus, bago siya umakyat ng langit, pagkamatay niya, nung panguli pagkabuhay niya, bago umakyat ng langit, sabi ni Jesus sa mga disciple, doon po sa 11, kasi wala na si Judas. Sa 11 disciples, sabi niya, huwag kayong aalis sa Jerusalem. Naalala nyo? Sabi niya, huwag kayong aalis sa Jerusalem kasi antayin ninyo yung pangako ng Ama, which is yung the Holy Spirit. Okay? So, pagkasabi niya gano'n, itong mga disciple hindi talaga umalis sa Jerusalem. Hinihintay nila yung promise ni Jesus. Okay? Pagdating ng Acts chapter 2, dumating ang pangako ng Panginoon. Yung banal na Espiritu. In Acts chapter 2, pagbaba ng banal na Espiritu, habang nagkakatipon yung mga disipulo, pagbaba ng banal na Espiritu sa kanila, silang lahat ay napuspos. Yung 120 yung nandun sa upper room. Silang lahat napuspos ng banal na Espiritu. At dahil sila ay napuspos ng banal na Espiritu, in Acts chapter 2, sabi ng mga tao, nagulat yung mga tao na nunood, sabi niya, itong mga taong to, mga lasing, kasi nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Sa pagsasabi ng mga tao na itong mga disciple ay lasing, biglang tumayo ngayon si Peter. Si Peter na dating takot magsalita, dating parang hindi sila makagawa ng miracle, biglang tumayo kasi puspos ng banal na Espiritu. Tumayo si Peter, nagsalita, nag-preach sa mga tao, sabi niya sa mga tao, hindi lasing yung mga yan, sabi niya, sila ay puspos ng banal na Espiritu kasi yan ang pangako ni Jesus Christ. Bago siya umalis, yan ang pangako. And alam niyo, sabi niya, alam niyo ba si Jesus Christ na inyong pinapatay at pinako niyo sa cross, totoo na muling nabuhay at ito yung pangako niya. Sabi niya, kaya yung mga tao na nakarinig ng preaching ni Peter, bigla ngayon silang para sila nakonsensya. Yung mga nagpapatay kay Jesus, nakonsensya sila ngayon. Sabi ng mga tao, anong pwede namin gawin para patawarin kami ni Jesus Christ? Kaya nagsimula si Peter, sabi niya, repent and be baptized. Yan ang sabi ni Peter. So after po nun, yung 120 disciples, after ng preaching ni Peter, dumami po sila. Naging 3,000. Naging 3,000 na sila in Acts chapter 4. Acts chapter 2. Pagdating ng Acts chapter 3, kasi po talagang puspos silang lahat puspos ng banal na Espiritu. Ito yung resulta. Pagdating ng Acts chapter 3, ito si Peter at si John, magkasama sila. Naglalakad sila papunta sa temple, may nadaanan silang layman. Alam niyo yung layman? Lumpo. Simula pagkabata, nandun lang sa templo na mamalimos. Pagdaan nila Peter and John, nang hingi ng limos yung lumpo. Anong sabi ni Peter sa kanila? Ito yung sikat na sikat niya. Sabi ni Peter, silver or gold I do not have, but in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And alam niyo po, dahil sa kapuspusan ni Peter, itong tao na lumpo, biglang nakatayo. Nakatayo siya agad-agad, tumayo, and siya ay nagpuri sa Panginoon. Dahil po sa miracle na ginawa niyo, nagsimulang magalit yung mga tao, yung mga teacher of the law sa Jerusalem. Kaya pagdating ng Acts chapter 4, pinahuli na sila.
Nakita nyo? Nabasa nyo? Naintindihan nyo kanina? Sabi dun sa una, di ba? Sila ay ikinulong. Okay? At sila ngayon ay tinatanong. Amen? Alam niyo po, kapag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, hindi ka po mapipigilan. Yes. Hindi ka mapipigilan na gawin kung ano yung mga dapat mong gawin. Amen. Amen? Amen ba? Kaya kung ikaw ay totoong puspos, dapat ganito yung resulta. Dapat ganito yung resulta ng pagiging puspos mo. Amen? Pang-apat na Sunday na po natin. Amen? And sa lahat ng preaching natin na yun, ang preaching natin about anointing, Holy Spirit, and ang dami sa inyo, talagang ang dami nakareceive ng banal na Espiritu. Yung iba sa inyo talagang umiiyak, diba? Parang ang daming nangyari. And hindi natin pwedeng sabihin na hanggang ngayon, hindi pa rin kayo filled ng banal na Espiritu. Yes. Ako naniniwala lahat tayo dito ngayon, puspos na ng banal na Espiritu. Kaya lang ang tanong, yung resulta ba ng pagkapuspos natin ay nakikita na sa buhay natin? Yes. Hindi mo pwedeng puspos ka dito sa simbahan, pero paglabas mo sa labas, parang talunan. Sunod-sunuran ka sa mga gawa ng mundo. Hindi. Kailangan yung resulta ng pagiging puspos makita sa iyo. Amen ba? Amen. So sa madaling salita, ito, dahil puspos sila ng banal na Espiritu, nagalit yung mga teacher of the law. Kasi yung mga teacher of the law, ano sila eh? Ayaw nila eh. Ayaw nilang mapatunayan na si Jesus talaga ay Diyos. Diba? Kasi kaya nga simula pa lang, pinapatay na nila eh. Amen ba? Amen. So, dahil sa pagkapuspos nila, grabe yung naging resulta. Amen? Nito sa kanilang mga buhay. Amen? Mas naging bold sila pagdating sa pagsasalita ng word ng Panginoon. And yung paggawa ng miracle, dati kasi hindi sila makapagpagaling eh. Yung mga may sakit, yung makapagpalayas ng demonyo. Diba? Hindi nila magawa. Sabi nga nila kay Jesus, sabi ni Jesus sa mga disciples niya, ano ba naman kayo? Ang hina ng pananampalataya ninyo. Parang inaantay niyo ba ako? Eh ngayon, na sila ay napuspos na, grabe. Pakaiba yung dating. Yes. No? Parang ang iba yung karisma na meron ka. Pagdaan mo pa lang, meron pa nga si Peter, dumaan lang, nadaanan lang ng anino niya, gumagaling yung mga tao. Amen? Ito kaya, napuspos ng banal na Espiritu. Meron ka rin kayang lakas ng loob na ipagsigawan ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo? O dito ka lang nakakapagsigaw-sigaw? Pagdating sa labas, pag ang mga kasama mo mga hindi Kristyano, parang parang nabagsakan ng langit at lupa. Di ba? Parang hindi ka makilos. Dapat hindi ganun. Amen? Kasi puspos ka ng banal na Espiritu, gamitin mo. Dapat yung resulta ng pagiging puspos makita sa'yo. Amen. Na kahit nag-iisa ka paglakad mo, ito tao ito, grabe ka puspos nito. Ma? Yung mga tao nagbabago ang buhay dahil sa'yo. Amen? Amen ba? Amen. Hindi po yung tayong talunan. Amen, meron kang kapangyarihan eh. Diba? In Acts chapter 1, promise ni Lord, Holy Spirit. In Acts chapter 2, dumating ang banal na Espiritu. Nasa sayo na ang banal na Espiritu. Meron kang anointing, dumadalay sa'yo. Pero bakit pag sa labas, hindi tayo makasalita? Hindi tayo makaingit. Hindi tayo makatanggi sa mga gawa ng mundo. Amen? Pag niyaya ka ng tropa mo, pag niyaya ka ng mga double cards, diba? Pag market tayo, diba? Huwag na tayo magsimba. Sunday ngayon, holiday. Diba? Amen? Hindi ka makatanggi. Bakit? Oh. Diba? Sayang naman yung pagiging puspos mo, hindi nagagamit. Amen? Amen po. Amen. Kaya kung ikaw puspos ng banal na Espiritu, dapat meron kang kapangyarihan. Yes. Nakikita sa buhay, lumalabas yung resulta. Grabe si Ariana. Grabe pagkapuspos. Tingnan ba? Si Ate Daisy. Grabe. Kayang-kayang ipagsigawan ang pangalan ng Panginoon. Amen. Yes. Siguro tatanong, Pastor, ano ba yung resulta? Hindi namin alam. Hindi namin alam ano yung resulta sa amin eh. Ito, dalawa lang to. Amen? Ito, ano ba yung mga resulta ng pagiging puspos? Number 1 is, Spirit-filled people
always exalt the name of Jesus Christ. Amen. Basahin po natin ha. Pansinin ninyo. Sabi ng verse 8 to 12. They had Peter and John brought before them and began to question them. So, kinuha na sila. Kinuha si Peter and John. And tinatanong sila ngayon. Sabi ng mga ruler of the na Jews, ito ang tanong. Sabi niya, by what power or what name did you do this? Sabi niya, kaninong pangalan at kaninong kapangyarihan yung ginagawa ito? Sila ay tinatanong dahil dun sa pagpapagaling nila sa lumpuha, kaya sila pinatawag. Sabi niya, kaninong kapangyarihan at kaninong pangalan niya nagagawa itong bagay nito? Anong sagot ni Peter? And ayan, sabi niya, then Peter, anong sabi? Then Peter, filled with the Holy Spirit. So si Peter talaga, puspos naman ng Espiritu. Anong sagot niya? Said to them, rulers and elders of the people. Anong sabi niya? If we are being called to account today for an act of kindness shown to a man who was lame and are beating us how he was healed, then know this, ito na, you and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. Amen. Yan ang sabi niya. Sa kanino daw pangalan? Kay Jesus Christ. And ano pa sabi niya? Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Amen? Alam niyo na anong napansin niyo kay Peter? Hindi niya inaangkin yung pagpapagaling niya doon sa lumpo. Yung glory, hindi niya inaangkin. Ano sabi niya? It is by the name of Jesus Christ. Amen? Itinataas na ang pangalan ng Panginoon sa harap ng maraming tao. Pwede namang sabihin ni Peter, kapangyarihan ko. Bakit? Kita ng mga tao siya nagpagaling, di ba? Pwedeng maniwala ang mga tao sa kanya, nakapangyarihan niya yung magawa yon. Pero si Peter hindi, iba. Sino ina-exalt niya? Jesus. Kaya yung mga taong puspos, walang ibang gagawin yan, kundi itaas ang pangalan ng Panginoon. Kaya kung sa buhay mo, hindi mo itinataas ang pangalan ng Panginoon, baka mali yung resulta sa'yo ng pag-ibig mo. Kung hanggang ngayon, takot ka pa rin i-exalt ang pangalan ng Panginoon, ipagsigawan ang pangalan ng Jesus sa harap ng maraming tao, baka hindi ka puspos. Hindi ka talaga na puspos. Si Peter, sabi nito, Peter being filled with the Holy Spirit. Ang lakas talaga ng loob niya. Amen? Minsan tayo, ang gusto natin, yung credit laging sa atin. Amen? Pag may achievement tayo, sa akin yan. Glory to me. Amen? O glory to me. Tama, di ba? Hindi glory to God. Yes. Sino ba dapat tinataas natin? Sa lahat ng meron sa buhay natin, sino ba ang nagmamay-ari ng lahat ng yan? Kaya nga sa lahat ng aspeto ng buhay natin, importante na si Jesus yung naitataas. Amen. Pangalan ng Panginoon ang ine-exalt natin, hindi sa atin. Amen. Mapapakita natin dito yung pagiging humble natin. Si Peter, di ba? Si Peter po, ano to talaga, makulit na disciple ng Jesus eh. Matapang natin. Tinangga niya yung isang sundalo na huli kay Jesus, tinangga niya yung teme. Di ba? Yung pansit. Di ba? Pero yung humility niya, nung naramdaman niya yung pangako ng Panginoon sa buhay niya, sinong tinataas niya? Si Jesus. And alam niyo po, dahil sa kanyang pag-ibig sa Panginoon at doon sa pangako na kanyang naranasan, dahil sa Panginoon, amen? Si Peter, ano po siya? Talagang hanggang sa namatay siya, wala siyang ibang ginagawa kundi pagsigawan ng pangalan ng Panginoon. Amen? Ikaw, hanggang saan mo kayang ipagsigawan ng pangalan ng Panginoon? Pag nandun ka sa mga tropa mo, kaya mo bang
sabihin na ikaw ay Christian? Amen? Ako, proud talaga ako na kaya kong ipangalandakan sa mga tao na ako ay isang Kristiyano. Amen? Na ako ay isang lingkod ng Panginoon. Bakit? Bakit may kakaya? Yes. Bakit may kakaya? Hindi ibig sabihin na sinasabi mo yun para sumikat ka. Hindi. Gusto mong maitaas ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen? Nung first day ng school namin, sa law school, nagpakilala kami. Diba? Lahat sila mga alam yung mga classmate ko, talagang sinasabi nila kung ano lahat ng potentials nila. Parang ako, grabe itong mga ito. Grabe yung blessing sa kanila. Merong may-ari ng school, may-ari ng company, mga boss. Oh, legit po! Yung mga classmate ko, lahat sila mayaman talaga. Mayaman talaga yung mga classmate ko. Nung nagpapakilala sila, sabi ko, parang, hindi na ko yung baon ko. Parang 100 pa yung baon ko ha. Talagang mayaman po, legit. Mayaman yung mga classmate ko. Nung ako na yung tumayo, sabi, pinapakilala ko. Alam niyo po na kung sinabi? Sabi ko, I'm Jason Alberta, ganyan. Correlo ka ay Political Science. Sabi ko, anong trabaho? Sabi ko, wala akong trabaho, pero ang trabaho ngayon ay in pastoring teachers. Pastor po kayo? Diba? Parang binibigay mo yung glory sa Panginoon. Sabi ko, cool na dito ako. Diba? Kaya ano na po, simula nung nakilala nila akong pastor, yung prof ko na abogado, every time mag-class kami, Pastor, let's open in prayer. Ako po lagi nag-pray. Alam niyo po, kaya nahirapan ako. Bakit? Pag mag-pray kasi kami, bawal ang Tagalog. English. Practice ako, bago ako pumasok, kasi yung prayer ko practice ako English talaga. Hindi naman ako magaling sa English eh. Parang iniisip ko lang, kung titingnan ko yung level ko, kumpara sa mga naabot ng mga classmates ko, sobrang taas na naabot na. Pero alam niyo ako sa Pilipinas ko, mas blessed pa rin ako. Amen. Kasi pinanggaling ko rin ko yung Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. At kailangan, bilang lingkod niya, pinangangalandakan mo yung kabutihan sa Diyos. Amen. Ano kung wala akong pera? Talaga, wala akong pera? Hindi Yung may-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo, yung company nyo, sino may-ari niyan? Panginoon ko yun. Ha? Diba? Yung school mo, kayang ibain ng baha yan. Pag pinag-iba ni Lord yan, iba yan. Ako. Diba? Diba? Kakaiba. Kaya dapat, ikaw na anak ng Panginoon, alam mo, napuspos ka ng Banal na Espiritu, wala kang ibang dapat ginagawa kung i-exalt ang pangalan ng Panginoon. Hindi ka nagyayabang sa kung anong meron ka. Pinagyayabang mo kung sino si Jesus sa buhay mo. Amen. Ganun dapat. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, pagyabang mo si Lord. Pagyabang mo na si Lord. Pagkita ka nila. Amen. Dapat you always acknowledge His Lordship in your life. Yung Lordship ng Panginoon, alam na alam ito ni Kuya Ian, yung Lordship. Parang ang tagal namin nag-uusap dito about Lordship. Kailangan nila-acknowledge mo yung Lordship ng Panginoon sa buhay mo. Ano ibig sabihin? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, si Jesus dapat yung naghahari. Amen. Sa lahat ng desisyon mo, siya dapat ang nasusunod. Amen? Kaya, saan ka man mapunta, anumang status ng buhay mo, sino man ang kasama mo, kailangan pinapakilala mo si Jesus sa kanila. Ine-exalt mo si Jesus. Amen? Yung pangalan ng Panginoon, itinataas mo. Hindi yung sarili mo tinatawag. Ako, may-ari ako ng company. Hindi. Kahit na anong meron tayo, lahat naman na meron tayo, mawawala eh. Pero hindi ko po sinasabing huwag kayong mangarap. Hindi ko po sinasabing huwag ninyong abutin yung mga gusto ninyong abutin sa buhay. Bakit? Kasi kalooban ng Panginoon yan. Amen? Kailangan lang sa bawat tagumpay na meron ka, ang naitataas dapat sila. Yes. Dapat all glory belongs to God. Amen? Marami kasi minsan, or maraming Kristiyano ngayon, nagmamalaki sa Panginoon. Hindi nila alam yung trabaho nila. Galing kay Lord. Pinag-pray pa nga nila yun eh.
Pastor, pray naman kami. Walang trabaho. Nung sinagot na ni Lord, ano na nangyari? Wala na. Di ba? Amen? Huwag niyo po gagawin yan. Amen? Amen po ba? Number 2. Last na po. Spirit-filled people have the courage to stand. Dito minsan nagkakatalo yung pagiging puspos natin, yung pagiging Christian natin. Sabi ng verse 18 to 20, pansinin po ninyo, sabi niya, but to stop this thing from spreading any further among the people, we must warn them to speak no longer to anyone in this name. Sabi ng mga rulers, sabi niya, kailangan pigilan natin sila magsalita sa pamamagitan ng pangalan ng Jesus. Sabi niya, then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. Pinatawag ulit sila. Kasi nung unang patawag sa kanila, wala silang may kaso. Pangalawa, pinatawag parang pigilan na wag na lang magsalita. Ito ang sagot naman ni Peter at saka ni John. But Peter and John, sila reply, sabi niya, which is right in God's eyes? To listen to you or to Him? Sabi niya, alin ang tama sa paningin ng Panginoon? Yung makinig kami sa inyo o makinig kami sa Kanya? Amen. Oh, anong po tama? Yung makinig tayo sa mga tao sa labas o makinig tayo sa Panginoon? Alin ang tama? Totoo. Makinig tayo sa Panginoon. Ang tanong, nakikinig ka ba sa Panginoon? Amen. Yung iba, mahina yung amen. Amen. Minsan, Pastor. Alright? And sabi yan, as for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard. Ano sinasabi ni Peter dyan? Wala kami magagawa kasi yan ang totoo eh. Totoo naman na talagang makapangyarihan si Jesus eh. Dahil sa Kanya, kaya namin nagawa yan. Yan ang katotohanan na si Jesus ay Diyos. Yan ang gusto sabihin. Wala kayong magagawa. Yan ang nakita namin. Yan ang narinig namin. Ano nga naman magsinungaling kami? Diba sabi ni Peter, kanino kami makikinig? Sa Panginoon o sa inyo? Sino ba kayo? Kahit pa sila po ay mga matataas na opisyal ng gobyerno. Kanino ka makikinig? Sa Panginoon o sa mga tao yun? Kaya dapat, alam mo kung ano yung totoo. Alam mong manindigan sa kung ano ang katotohanan. Amen? Always choose what is right. Yes. Amen? Sino po yung laging pinipili ang tama? Amen. O sino yung laging tama? Pabaguhin natin, sino palaging may tama? Ayaw din ninyo. Dapat yung lagi natin pinipili kung ano yung tama. Amen? Alam niyo itong mga to, si Peter and John, alam nila kung anong pwede mangyari sa kanila. Pwede silang makulong. Tama? Kinulong na nga sila eh. Pwede silang ipapatay ng mga tao sa gobyerno noong panahon na yun. Pero anong pinili nila? Pinili nilang panindigan kung ano ang katotohanan. Amen. Amen? Kaya ikaw, kapatid, dahil puspos ka ng banal na Espiritu, panindigan mo kung ano yung totoo at kung ano yung tama. Yes. Amen? Hindi yung pagka ang dito, nakukompromise na tayo pag nandun tayo sa situation na parang alanganin tayo, kinakompromise natin yung sarili natin eh. Na, sige, okay na, pwede na rin, pwede na. Sang-ayon na lang din tayo kasi talo tayo. Diba? Sa ating kasi sa Pilipinas, majority wins. Diba? Kung ano yung mas makarami, dun tayo. Hindi po ganun. Kailangan marunong tayong manindigan kung ano ang tama. Hindi tayo pwedeng palagi nasa gitna. Amen? Amen. Tama ba? Amen. Hindi pwede ang neutral. Kailangan lagi kang merong pinapanigan. Kaya nga yung taglay ng 24 oras, mali po yun eh. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Salvation totoo lamang. Mali po yun. Wala kang kinikilingan, hindi. Dapat kikiling ka sa tama. Diba? Tama, pipiliin mo yung tama. Wala kang kinikilingan kahit mali. Kahit tama, hindi ka papalit sa tama. Doon ka sa tama. Amen. Nagkasunod pa yan si Mike Enriquez eh, di ba? Hindi kita tatantalangin. Amen. Diba? May maganda, di ba? Excuse me po.
Bigla inubo, di ba? Amen ba? Amen? Always choose what is right. Ano yung tama sa paningin ng Diyos, doon tayo. Ano yung tama sa paningin ni Lord, yun ang nakaran natin. Kahit sino pang pwede natin masagasaan. Amen? Amen ba? Minsan kasi pag mayroon na tayong nasasagasaan, masasaktan, kayo wag na lang. Pero hindi. Dahil filled ka ng banal na spirito, kailangan mo lakaran yung tama. Yan ang gusto ng Panginoon. Kung ano yung natutunan mo at narinig mo, at kung ano yung pagkakilala mo sa Panginoon, panindigan mo. Amen. Ang taong puspos ng banal na spirito at ina-apply sa buhay niya yung pagkapuspos niya, ay merong tapang. Matatapang. Matapang na ipaglaban kung ano ang tama. May paninindigan. May prinsipyo. Ma? Sino yung ganyan? Hindi, may prinsipyo ako. Ma? Maghalo na ang balat sa tinalupan. Ganong kasabihan, di ba? Ito ang paninindigan ko. Alam niyo, yung mga tao sa labas, mabuti pa sila. Mas firm sila sa prinsipyo nila. Diba? Magpantay na ang paa ko. Hindi ako i-mix kanya. Ganun, di ba? Buti pa sila, may prinsipyo na matatag. Tayo mga Kristiyano, pagkaanong tayo. Di ba? Di ba? Pag gano'n, di ba? Saan ako sinilang? Doon ako mamamatay. Kung ano yung pinaniniwalaan ko, doon ako mamamatay. Well, gano'n yung mga tao sa labas. Buti pa sila, di ba? Sinong ganyan ang prinsipyo dati? Oh, di ba? Ganyan ang prinsipyo dati. Nung Katoliko pa tayo, di ba? Yung mga nanay-tatay natin, gano'n sila eh. Dito na ako sinilang, dito na ako mamamatay. Diba? Amen ba? Buti ba sila may prinsipyo? Eh tayo, mga Kristiyano, puspos na ba ng Espiritu, anong prinsipyo natin sa buhay? Sunod lang tayo sa agos? Pag maganda, okay. Pagka talo tayo, hindi natin. Amen? Hindi, dapat hindi ganyan. Ang resulta ng pagiging puspos ng banal na Espiritu, marunong kang manindigan sa tama. Pinipili mo kung ano yun. Amen? Regardless of your status in life, sino ka man. Alam niyo po, kapag si Jesus ay nasa puso mo at nasa buhay mo, kakaiba yung kapangyarihan na pwede mo magkaroon. Amen? Amen? Dalawang bagay na resulta ng pagiging puspos. Number one is, yung mga tao puspos ng banal na Espiritu, walang ibang ginagawa, will always exalt the name of Jesus Christ. Pangalawa, Spirit-filled people have the courage, meron kang tapang na manindigan kung ano ang katotohanan. Amen? Kaya niyo bang gawin yan? Kaya natin gawin yan. Bakit? Pang-apat na linggo na natin na nag-uusap sa anointing at Holy Spirit. At alam ko bawat isa puspos na. Amen ba? Amen. Alam niyo po, merong magandang part sa story na ito. Baka iniisip natin, Pastor, qualified ba kami? Hindi naman ako marunong. Paano ako mag-share tagas kung hindi ako magaling? Paano ako, Pastor, nakakatakot. Nakakatakot talaga kasi pag ang kaharap ko na yung mga taong yung mga chismosa doon sa nakapitbahay namin. Nakakatakot. Yung reverse, nanginginig ako. Pero alam nyo, pag si Jesus ay kasama ninyo, walang pwede kung makatalo sa inyo. Amen. At kahit yung mga tao sa paligid natin, makikilala na si Jesus ay kasama ninyo. Basahin natin yung verse na ano yun? Anong verse ba yun? Balik natin doon sa verse. Basahin po natin ha. Para at least alam natin na kahit na sino tayo, basta si Jesus kasama natin, kakaiba yung buhay na meron tayo. Ano sabi dyan? Anong verse yun? Nasaan na siya?
Ayan, ito. Verse 13. Sabi ng verse 13, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished, and they took note that these men had been with Jesus. Anong katangian meron si Peter and si John? Sabi yan, when they realized that they were unschooled, hindi nag-aral, ordinary men. Sabi ni Sister Lovejoy kanina, ano yun? Yung pasasalamat siya, di ba? Parang, ano yun? Oo, natututo. Kahit na parang, ano yun, nagsisimula lang siya. Alam niyo, kahit na ordinaryong tao, wala. Ano sabi ng Bible? Kahit na hindi ka nakapag-aral. Ang importante dyan, kasama mo si Jesus. Amen. Yung mga tao makikita sa'yo. Yes. Yung pag-ibig ng Panginoon. Ito mga tao, sabi niya, when they realize, nung na-realize nila na si Peter at si John ay hindi nakapag-aral, ordinaryong tao, ano sabi nila? Itong mga taong to, nakasama ni Jesus. Amen? Kasi kapag si Jesus ay nasa sayo, lumalabas yung karakter na meron si Jesus. Nagagawa mo yung mga kakaibang bagay dahil si Jesus ay nasa iyo. Kaya nga, hindi dahil nagagawa mo yon dahil sa iyo. Hindi. Dahil yun kay Jesus. Ginagamit ka ng instrumento ng Panginoon. Amen. Para maitaas ang pangalan ng Panginoon. Kaya ikaw, kapatid, na puspos ng banal na Espiritu, dapat makita sa iyo yung resulta ng pagiging Espiritu. Wala kang ibang gagawin kundi itaas ang pangalan ng Panginoon. Wala kang ibang gagawin kundi manindigan kung ano ang tama, kung ano ang katotohanan. Amen? Amen? Are you blessed today? Amen. I hope and I pray na ang bawat isa sa inyo ay na-receive ang mensahe ng Panginoon. Be filled with the Holy Spirit and patuloy natin gawin kung ano yung mga bagay na dapat pinapagawa sa atin ng Panginoon. Purihin ang Panginoon, palapakan natin siya.